Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng Pangulong Marcos Jr. tungkol sa pag-aresto kay PRRD at dinala na siya sa Netherlands. Gusto ko lang munang i-advertise na meron pa tayong stock ng dark chocolate. So yung gustong mag-order, dito lang mag-contact 0916-9000-997. Okay. First come, first served basis dahil limited ang stock. Hindi pa ako nagnenegosyo nitong tablia o sikwate. Gusto ko lang matulungan yung mga farmers sa Bukidnon na nagtatanim ng kakao para maibenta ang kanilang produkto. At natikman ko na itong produkto nila, napakasarap, napakasustansya. It's a pure organic tablia. Kaya dito sa post ng GMA News, posted 2 hours ago, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. told supporters, so in-address niya ito sa mga supporters ni PRRD, supporters of former President Rodrigo Duterte, that the government was just doing its job when authorities arrested his predecessor. The president said the law was followed and that the Philippines, as a member of the community of nations, must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. He said the arrest was not politically motivated, adding that he was still a civilian when complaints were filed before the International Criminal Court on Duterte's bloody drug war. Okay, so ito yung exact statement niya. Basahin ko lang ha. The government is just doing its job. It's not because it's one person or another that we do the things that we do. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. And that is what has happened here. Politics doesn't enter into it. Yan. President Bongbong Marcos published March 11, 2025. So yan. Salamat naman at nagbigay na ng pahayag ang Pangulo. Ang tanong, ano ang reaksyon ng taong bayan? Naniniwala ba sila dito sa pahayag ng Pangulo? Kayo, naniniwala ba kayo sa pahayag na walang ng gobyerno ang tungkulin niya, sinunod lahat ang batas at walang politics involved? Naniniwala ba kayo? Paki-comment ko no. Okay, tignan natin sa people who reacted. Dito natin makikita 34, kaya 34,000 people who reacted in just 2 hours. 24,000 galit. Galit 6,100 tumatawa. Meaning, tinatawanan nila ang statement, may tumatawa, may galit. Ang nag-like lang is 2,800. 354 umiiyak. So halos, ilan to? 99% sa reaction ng tao after 2 hours. Either galit or hindi naniniwala sa sinasabi ng Pangulo. Ako, tandang-tanda ko pa ito narinig ko na yung interview nung senador pa.
Senator Bongbong Marcos pa siya noon, in-interview siya ni Maharlika tungkol sa ICC. Sabi niya, hindi pwede. Walang karapatan ang mga dayuhan na maglitis sa ating sa ating Pilipino. Sabi niya, very clear yun. And then, nung mga debate o kampanyahan na nung before election noong May 2022, very clear yung kanyang pahayag na I will not cooperate with ICC tungkol sa drug war investigation na yan. Lalo na nung naging presidente siya, kung ilang beses siyang inulit-ulit na ICC has no jurisdiction over us, we will not cooperate. At ako naman, tuwan-tuwa yung mga ganong pahayag. Only to find out ngayon, wala na, mag-iba na. So, nakakalungkot itong ganitong pangyayari. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Joe Ansiado Antonio, sayang boto ko sa'yo. Sayang boto ko sa'yo. Ito naman, Kare, sabi niya, worst president in history. Rachel Nere, he planned everything for his selfish interest. Duterte will be his political rival. Hope Marcos and all politicians he is endorsing will not win. Phil Aguilar, impeach. Arnel Lamoste, impeach. Meng Jing, impeach Marcos. Impeach. Oh, ang dami ng impeach. Ang dami. Impeach. Poros impeach. Allah. Arlene Bodanyo, sabi niya, we believe in you. That's why we choose you as our president. But you betrayed us. So, halos lahat ng dito, mga comment ay negative against kay President Marcos Jr. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Talaanding Tribe dahil ang income sa channel natin na ito, tinutulong natin sa Talaanding Tribe. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talanding. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Ron, mauna ni ang ikapito kabalay dinhi sa Sitio Garden sakop sa Tikalaan, Bukidnon. So ako silang bisitahon. Ayo! Maing hapon, Col. Oo, mudayon ko sining balay nga bulsot na. O mo na ni ang ilang ngero. So luag na gid kayang bulsot. So karaan na gyud ni nga balay. So bulsot na gyud. So mura na gyud og mga bituon ang bulsot sa inyong balay. Oo. Makita na gyud nga daghan na gyud ang bulsot. So karon Col nga nakita namang gyud ang inyong balay nga bulsoton na og maulan na namang gyud mo. So manguha na ka ang Col og kahoy. Kay naa na mi stock nga plinsint lansang pako aron nga ihatag sa sama sa inyoha nga ang inyong balay bulsot na og gatuluan na og muulan. Unsa ko lang imong ika-istorya nga matagaan ako Col og gero, plinsint lansang pako. Salamat ko nga kuan og matagaan ko bisin nga maayo ang akong balay nga bulsot kayo. Oo, kana bulsot na kaayo. Unsa pa dayon Col? Salamat sa Ginoo og nga kuan og video nga makahatag og para iatop namo masin. Oo. Nga dili na mo Col maulanan. Di mi maulanan kay luoy pud mi. Oo.
Lagi. Pila na ni siya katuig kol nga inyong balay nga gitukod? Kuan na ni marag dusi na ka tuig ni. 12 na katuig. So mao nga bulsot-bulsot na ang ero kay dugay naman. Dugay-dugay na gud. Oo, so makita na gyud nato nga mura nag mga bituon. Ay bituin sa langit. Oo. Na sige kol, magready na ka kol og mga kahoy kay matagaan na ka kologero. Sige kol, salamat.